Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa atin pong pagpasok sa ika-25 linggo sa ordinaryong panahon, patuloy tayong inaanyayahan ng mga pagbasa, lalo na po ng ating mabuting balita, na maging bahagi ng kaharian ng Diyos. At yung gawain yan ay para sa ating lahat, na inaanyayahan din ng Panginoon para mag-anyaya sa iba na yakagin sila patungo sa kahariang ito. Sa ganyang diwa, tayong lahat ay magsama-samang manalangin sa Diyos, magpuri at magpasalamat dahil sa biyayang iyan. Hindi lahat ay tinawag o hindi lahat ay tumutugon sa gawaing iyan. Kasama ng ating pananagutang iyan, ating ipagdasal at ipanalangin ang lahat ng mga hindi pa nagbabalik loob sa Diyos. Ang lahat maaari doon ay mga mahal natin sa buhay na nawawala ng pag-asa at pananampalataya dahil sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Lalo na po yung mga may sakit na napakalapit kay Santo Padre Pio. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito at ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live, Radyo Totoo, TV Maria at yung ating Galaxy Cable. Tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos, lalo na sa tuwing tayo'y tatanggi sa biyaya ng Diyos para tayo'y maging banal at maging mabuti. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Sa Diyos Sa kaitaasan, sa luma'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal
sinasamba ka namin, nagbubunyi ka namin, nagsasalabatan ka namin. dahil sa dakila mo angking kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nagalis Ng mga kasalanan, ng sanlibutan, mama ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan, sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluglok sa kanan ng Ama. maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagintapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan.
Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Aking pupurihit pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag, sa kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalangin tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makakagawa ako ng mabuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pag-aralan upang aming matutuhan ang salita mong bumubuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito.
Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumoroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumoroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawang tanghali at nang mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon?" "Wala pong magbigay sa amin ng trabaho sagot nila. At sinabi niya, "Kung ayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan magmula sa huli hanggang sa unang nagtatrabaho o nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagrereklamo sila sa may-ari ng ubusan. Sinabi nila, 1 oras lang po ang gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming napagal at nagtiis ng nakakapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli pang katulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauna at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Bago po ako magbigay ng pagninilay sa umagang ito, on the 25th Sunday in Ordinary Time, gusto ko muna pong samantalahin ang pagkakataong ito to express our gratitude sa inyong lahat na sumuporta sa ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni Santo Padre Pio. Mula po sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live and other social media platforms, sa ating mga OFW devotees ni Santo Padre Pio, yung mga nagpunta simula pa nung medical mission, tumulong, sumuporta hanggang kahapon, sa inyo pong lahat, maraming salamat. Palakpakan nyo ang Diyos at ang inyong mga sarili. Bago ko po makalimutan, salamat din po sa sumusuporta sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng yung tinatawag na FB Stars. Kina Maylene Gadi Guevara, Ana Paras, Leng Gregorio, Rowena Dioneda, Osang Uy, Lorna Lelani Arieta, Manita Floreda, Sherry Orbon, Emma Manalo, Kapistahan TD, and Angela Poonin. Sila po yung mga top 10 star senders natin kahapon sa ating 9 a.m. Mass. Marami pong salamat sa inyo. Gusto ko pong hulaan ang inyong saloobin habang binabasa o narinig ninyo ang ating mabuting balita. Gusto kong hulaan ang reaksyon ninyo sa tugon ng ating Panginoong Jesus sa sa tugon ng katiwala o ng Panginoon sa kinuha niyang mga manggagawa ng iba't ibang oras. Siguro,
katulad ng marami sa atin, ang unang iisipin natin ni unfair. Hindi makatarungan. Bakit pare-pareho ang kanilang tinanggap na bayad? Ay yung una ay maghapong nagtrabaho. Yung 9:00, kulang sa oras. Yung 12:00, mas kulang. Yung 3:00, mas kakaunti ang pinagtrabaho. At yung 5:00, 1 oras lang. Di ba hindi makatarungan yun? Di ba sa ating pamantayan, that is unfair. Si Pope Francis, merong sinulat na isang hindi ko matandaan kung encyclical letter or pastoral exhortation. Ang sabi niya, ang tao ay merong tendency na maging bias sa pananaw sa buhay kapag yung kanyang narrative ay kukumpirmahin ng isang paniniwala o prinsipyo para tumugon doon sa kanyang paniniwala. Ang tawag dyan is confirmation bias. Halimbawa, inis na inis kayo doon sa inyong kapitbahay, nasaksakan ng marites. Lahat na lang ay chinismis tungkol sa inyo. Napaka-inggitera pa o inggitero. Ay ito ay nasa sa loob ninyo pero hindi ninyo ma-confirm. Pero may isang pangyayari na lumapit sa inyo. Isang kapitbahay din niyo lumapit sa inyo at nagkwento ng ginawa sa kanya. Na-confirm ninyo yung inyong damdamin. Sasabihin ninyo, oo nga, ganyan nga yan. That is confirmation bias. Without objectively looking at facts, ganun ang tendency natin. If it supports our own narrative, ating tinatanggap ang isang kaisipan na hindi natin inaalam ang konteksto at buong katotohanan. Katulad ng ating narinig ngayong mabuting balita. Kung tayo ay may karanasan ng hindi makatarungang pangyayari sa buhay natin, pwedeng maging pagninilay natin ay ganyan. Ang Diyos ay hindi makatarungan. Kung tayo ay dumadaan sa pagsubok sa buhay, tayo'y naloko, tayo ay tinraidor, tayo ay parang inapi, at nabasa natin ito, pwedeng magkaroon tayo ng confirmation bias. Pero ano ba talaga ang konteksto at mensahe ng ating mabuting balita? Atin pong lilinawin. Una, ang mabuting balita ay hindi tungkol sa karanasan natin bilang tao. It does not speak about human relation. It speaks about the kingdom of God. At dahil ito ay nagsasabi ng tungkol sa kaharian ng Diyos, ang guidelines and pamantayan ay ang Diyos din ang nagtakda, hindi ang tao. Yun ang una. Ibig sabihin, kung ano ang pamantayan ng Diyos, yun ang magiging pamantayan din sa pagpasok sa kanyang kaharian. At ano ang unang pamantayan ng Diyos? Ang unang pamantayan ng Diyos sa pagpasok sa kanyang kaharian ay siya ang nag-aalok. Hindi tayo ang nagdidikta. Kung sino ang makakapasok sa kaharian ng Diyos, hindi yan nakabatay sa atin. Nakabatay yan sa kalooban ng Diyos. Unang leksyon,
The gospel this morning talks about generosity of God, not about God's justice. Ito'y nagsasabi ng kabutihang loob ng Diyos. Sapagkat kung titingnan natin, para mapabilang sa kaharian ng Diyos, kailangan tayo'y banal. At tayong tao ay hindi karapat-dapat dyan. Ang banal lang ay ang Diyos. Pinagiging banal tayo ng Diyos. In other words, lahat tayo ay hindi karapat-dapat sa biyayang ito. Ang Diyos ang nag-aalok nito. It is an invitation to belong to the kingdom. At para tayo'y maging bahagi ng kaharian ng Diyos, hindi ang pamantayan natin ang magdidikta sa Diyos kung papaano tayo makakapasok diyan, kundi ang generosity or kagandahang loob ng Diyos. Yun ang una. Ikalawa, and speaking of belongingness to the kingdom that depends on generosity of God, pag sinabing kaligtasan, bukod sa ito'y alok ng Diyos, hindi ang pinag-uusapan dito ay ang haba ng ating paglalakbay. Kahit pabata pa tayo, ay tayo'y nagsisimba na at wala namang pagbabago sa ating buhay hanggang sa huling hibla ng ating buhay, hindi yun ang mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos is quality over quantity. Kung minsan, kinu-quantify natin ang ating kabanalan sa pamamagitan ng dami ng pagpasok natin sa simbahan. Kahit pa po, daang libo ang pasok na natin sa simbahan, at sa bawat punta natin, walang nangyayaring pagbabago at hindi tayo tumutugon sa pagtawag ng Diyos para tayo'y maging banal, hindi pa rin tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat hindi natin tinatanggap ang alok niyang biyaya. Hindi natin tinatanggap ang kanyang alok na pagbabago. It is quality over and above quantity. Huli at ikatlo, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating lakas. Hindi nakasalalay sa ating ibinibigay para sa simbahan. Ang Diyos kailanman ay hindi kayang masuhulan. Kahit palibong milyong piso ang ibigay natin sa Diyos, kahit pagaano kalaki ang ibigay natin, para sabihin, katumbas ito ng ginagawa kong mali. Pag hindi natin binago ang ating kalooban at hindi tayo tumugon sa panawagan ng Diyos na kabanalan, hindi tayo mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Uulitin ko po. The gospel this morning is about belongingness to the kingdom of God. At ang pamantayan ay pamantayan ng Diyos, hindi pamantayan ng tao. It is about God's generosity, not about God's justice. Kung minsan, pati ang Diyos, hinihilot at sinusuhulan natin para kumbinsihin ang ating sariling tayo ay makakabilang sa kaharian ng Diyos. God cannot be bribed. Subukan natin na ang bawat pagtawag ng Diyos para mapabilang sa kanyang kaharian ay tugunin natin, at sigurado po ako,
na ang kanyang imbitasyon na yan ay magiging totoo sa ating buhay. God calls us to belong to His kingdom. At hindi mahalaga sa Diyos ang quantity. Mahalaga sa Diyos ay ang quality ng ginagawa natin bilang tinatawag sa kabanalan. Sana'y huwag nang dumating sa buhay natin na kung kailan tayo mamamatay na, saka tayo tutugon. Sana, habang tayo ay may panahon pa, tumugon tayo sa kanyang panawagang maging banal, regardless of our age, upang tayo ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid nating tayo'y makasalanan at tungkulin nating magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Kaya nga hilingin natin ang biyayang mahabag at magpatawad tulad ng Diyos. Itugon natin, mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat at lokal, naway siya'y maging malinaw na tanda at kasangkapan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat nating pinunong espiritual, nawa patuloy silang maging inspirasyon namin sa kanilang kagandahan loob sa lahat ng nagkasala sa kanila. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong pambayan at iba pang nanunungkulan, nawa maging mabuti silang halimbawa sa pakipagbati at pakikipagtulungan sa kalaban sa politika, alang-alang sa ikagagaling ng bayan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa iba't ibang antas ng lipunan, nawa sila'y maging makatarungan sa isa't isa at magtulungan para sa pagtataguyod ng katarungang panlipunan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naapektuhan ng mga pag-uusig at mga gawa ng mga terorista, nawa mapatawad nila ang mga may pananagutan sa kanilang sinapit at makatagpo ng katahimikan sa magpapapagaling ng pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maging tanda at kasangkapan ng iyong mapagpatawad na pagmamahal. At sa gayoy itaguyod ang kapayapaan ng kaharian kung saan ka nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Mga biyayang nagmula
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan, upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natupos mong tunay. O Jesus, naming mahal, niligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawa namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at ihadyang kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Taleo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulian magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Na nagkakasala
Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Ikaw ang aking
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at ngunit ako lahat ng hawak ko ng loob ko ay aking.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya ring umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tandaan ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one-way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang dambana. Ipinaalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikaapat, ang Cancer Warriors Foundation Incorporated ay naririto sa pambansang dambana upang mangalap ng tulong pinansyal para sa mga batang nakikipaglaban sa sakit na cancer. Para po sa inyong mga donasyon, mangyaring makipag-ugnayan kayo sa kanilang mga volunteers sa paligid ng simbahan o ipadala sa mga detalye na makikita sa screen. Ikalima, narito po sa atin ngayon ang Malasakit Bazaar ng Lasak, ang nangangasiwa sa gawaing apostolado ng Lipa. Makabibili po tayo mula sa kanila ng mga damit, sapatos, bag at iba pa. Ang makukuha po nila dito ay ginagamit na pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid. Maaari din po kayong mag-donate ng mga bagay na magagamit pa ng iba. Nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasiyam ng umaga.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.